Hello mga sisi! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, pag-uusapan natin ngayon kung nakakatanggal nga ba ng kuto o lisa ang pangriban. Bago ko sagutin yung katanungan na yan, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, click mo lang ang Lalin TV and then forget to subscribe, like and share, and click mo na rin ang notification bells para ma-notify ka kung sakaling meron ako mga bagong upload na video. Okay, thank you. So, dito na tayo sa ating topic. Nakakatanggal nga ba ng kuto at lisa ang pagpaparibam? Masasabi ko dyan mga sisi is, opo, medyo nakakatanggal ng kuto ang pagpapariba natin. Pero, hindi siya totally na matatanggal ng pangriban. Siyempre, katulong mo din ang sarili mo para matanggal yung kuto mo o lisa sa iyong ulo. Unahin natin kung paano nga ba matatanggal ang kuto. Siyempre, pag nagpariban ka is lalagyan yung buhok mo ng pang-straight at pag nilagyan ng pang-straight yan, mangyayari sa kuto is medyo mahihilo o maiirita yung mga kuto sa gamot. Kaya mangyayari is pag binanlawan mo yung buhok mo o binanlawan ng nagre-riban sa iyo ang buhok mo, pwedeng sumama yung mga kuto sa pagbabanlaw mo. And then pag minsan nga meron pang nakaka-experience na pag tinutuyo na yung buhok ni client na may mga kuto o lisa, yung mga kuto, mga sisi is sumasama sa kumbaga pag winoblower is minsan tumatalsik sa towel, minsan dumidikit pa sa ating damit. Kaya yung mga kuto is kumbaga umaalis na sa ating anit dahil nga gawa ng pang-straight. Nahihilo sa sobrang tabang ng pang-ribam. And then, paano nga ba mawawala yung lisa sa pang-straight? Sa pang-straight o pang-riban? Ang masasabi ko dyan mga sisi, yung lisa natin ay hindi talaga siya totally nawawala sa ating hibla ng buhok. Mamamatay lang siya sa gamit ng plancha kasi pag nagre-riban tayo, 'di ba mga sisi, pinaplantsa yung ating buhok. Syempre pag pinalantsa yung buhok natin, madadaanan ng plancha ang mga lisa natin, dun mamamatay yung mga lisa natin. Syempre yung mga lisa natin, pag namatay na, hindi na siya magiging kuyumad o hindi na siya magiging kuto. Kumbaga, ang gagawin mo na lang mga sisi, pag namatay na yung mga lisa, ay hihiniksikin mo na lamang o patatanggal mo na lang kung sinong marunong maghiniksik o magkuto sa inyo para tuluyan ang mawala yung mga lisa mo. At kung naman yung sa mga kuto, mga sisi, alagaan mo na rin ang suyod para hindi na siya hindi na siya mag-stay sa iyong anit at tuluyan ng mawala. Kasi yung mga lisa, mawawala siya dahil hihiniksikin mo at hindi na siya magiging kuto o magiging kuyuma dahil patay na siya. Kaya ang gagawin mo na lang para mawala yung iyong kuto, suyudin mo ang iyong anit and then tapos yung mga lisa naman is pahiniksik mo o patanggal mo. Ewan ko na lang mga sisi kung bumalik pa yung mga kuto mo o mga lisa sa iyong buho. Kasi mga sisi, sadya naman napakapangit ng kababae mong tao is may kuto at lisa ka. Lalo na yung mga kutong yan is tuwan-tuwa yan sa mga buhok na makakapal at saka yung ang tamad maligo, yan, tuwan-tuwa ang mga kuto at lisa sa mga ganyang klaseng buhok. Yun mga sisi. Sasabi ko lang dyan mga sisi, kung ikaw ay may kuto o lisa, pwede kang magpariban para males ng kauntian niyang kuto at lisa mo. Syempre, tutulungan mo rin ang sarili mo para ito is mawala. Wag mong iasa sa riban dahil ang pagre-riban mga sisi is hindi yan totally matatanggal ng riban yung kuto at lisa mo. Tutulungan mo ang sarili mo para mawala ng tuluyan niyang
kuto at lisa mo. Okay mga sisi, hanggang dito na lang, at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, huwag mo naman kalimutang i-subscribe ang channel ko, and click mo na rin ang notification bells para ma-notify ka kung sakaling meron ako mga bagong upload na video. I hope na meron ka natutunan. Hanggang dito na lang. Bye!